Siyempre, itong susunod nating guest, napaka-importante din, diba? Dahil nagkaroon tayo ng malakas na lindol. Yes, diba? tama. Yung 7.8 dyan sa Mindanao, apektado itong mga estudyante natin. Nagkakaroon na, meron na nga tayo education crisis. So, how are they coping with this problem? Marami rin mga ngayon may mga bitak-bitak na ng mga paaralan, so they could not go physically to attend classes, no? So makakausap natin via Zoom isang professor to, professor ng College of Education, University of the Philippines, convener ho siya ng Movement for Safe, Equitable, Quality and Relevant Education at Educational Psychology Specialist. Ang bigat ng credentials. Walang iba kundi si Professor Liza Marie Campoamor Olegario. Prof, si Danny Buenafejo at si Liza Aquino dito sa Balitapatan. Magandang umaga, Danny at Liza, at sa mga nakikinig sa inyo. Okay, so nabanggit namin, no, Prof, itong nangyari hong lindol na malakas, 7.8 until now. Traumatized marami sa mga estudyante, nakita niyo naman, lalo na yung mga bulinggit, bata, no, yung mga grade school, di ba? Nakita niyo sa mga videos. Katulad ninyo na siyempre expert kayo diyan sa psychology, specialist ho kayo. Ano ho ba ang pwedeng ibigay niyong advice para doon sa mga dumaraan sa ganitong pagsubok? Ang unang-una, 'di ba, lalo na't lagi tayo may mga disaster, no? Disaster prone ng bansa natin. Uunahin muna natin yung emotional readiness ng mga bata, no? So, kahit nga matatanda, no? So, hindi lang yung mga bata, pati yung mga magulang nila, pati yung mga guro, kailangan emotionally ready. Hindi kailangan bumalik agad sa eskwelahan kasi kailangan i-address muna, no, yung current situation. Kailangan man-normalize muna, no, maging normal muna yung nila, no, yung pang-araw-araw na buhay. So kailangan meron silang safe na titirhan, no, hindi sila takot dun sa tinitirhan nila, regular ang pagkain nila at pagtulog, no, tapos saka natin maia-address yung yung pagbalik sa eskwelahan. Tinitingnan ko na depende sa sitwasyon, no? Mga 1 linggo ang minimum na kailangan maayos muna na maramdaman nilang normal sila muna sa bahay. Tapos unti-unti nating pababalikin sa paaralan na dapat titingnan din muna kung safe yung paaralan para makabalik sila. Professor, paano po yan? Kasi po, yung iba po wala pong bahay na babalikan. Lalo na po dito sa mga kababayan po natin sa may mga Mindanao. bitak-bitak pa, di ba? Yung bahay. Napatumba pati po yung mga paaralan. Syempre po, ano po ang dapat diskarte po dyan para kahit papaano po, bumalik po sa normal ang routine ng mga bata at makabalik po dito sa kanilang pag-aaral? Kaya kailangan meron talaga tayong mga temporary shelters, no, na ito ay agarang kailangan mabigyan ng pansin, no. Ang malungkot dito, ang ginagawa nating kalimitang temporary shelters pag may mga ganitong pangyayari kahit baha, 'di ba? Mga eskwelahan. Pero ang mga eskwelahan ay nasira din, no. So hahanap ang local government ng shelter, no, temporary shelter. Halimbawa ay hindi ko rin alam, no. Buti na lamang at ito ay nasa probinsya, no. Iniisip ko sa Metro Manila nangyari ito, baka talagang mahirap dahil siksikan tayo sa Metro Manila. Pero sa probinsya pwedeng siguro bus covered court, 'di ba, na kailangan talagang hanapin ng local government. So doon muna magkakaroon ng ng sana psychological debriefing, no, na anuhin muna na para maintindihan nila yung sitwasyon, lalo na yung mga batang hindi pa naiintindihan kung anong nangyari. So ibig sabihin mas apektado rito yung which age group ang talaga apektado, yung ito mga formative years, yung katulad yung mga maliliit na mga bata na mas matagal makapag-adjust sa nangyari ng ganitong kalamidad? Hindi naman minsan mas resilient nga, no, overuse natin the word na resilient, no. Pero dahil nga nakita natin sa television na kasi naman nagpapanik din yung matatanda, no ba? So, pero nagpapanik sila, no? So, kailangan nilang maintindihan yung nangyari. Bakit, 'di ba? Bakit nagkaganon? Bakit nadurog yung mga structures, 'di ba? So, kailangan ng processing na maintindihan nila na nangyayari talaga ito, no? Na kailangan lang maging handa tayo sa mga ganitong pangyayari. Lalo na kung nagkakaroon pa ng aftershocks dun sa locations nila. Oo. So do you recommend na dapat ang mga eskwelahan meron sila mga ganun, yung mga guidance counselor na at least di ba it will help di ba somehow to mitigate yung problema nitong mga na ganito na state of shock?
Di ba, Prof? Ideally, meron talaga sana ang guidance counselors ang mga paaralan, pero alam ko yun pala ang sinusolusyonan natin sa ngayon. Di ba, kulang na kulang tayo sa guidance counselor sa paaralan. Minsan ang guidance counselor ay wala rin namang na expertise talaga dun sa area, no? Natatalaga lang siya na counselor dahil wala nang available na guidance counselor, no? Or kulang dahil sa sobrang dami ng mga estudyante, iisa lamang ang guidance counselor. May count yan alam ko 1:200 dapat, no? Pero kung mas marami sa Parang 200 ang masyado. nasa paaralan, at yun ay dapat constantly nilang nakakausap. Bukod doon, meron namang mga nag-outreach na naman, no, ng mga paaralan, no, ng mga universities sa I hope, kasi ang UP Diliman, Department of Psychology, meron silang ginawang online na no. Pero yun nga, paano magkakaroon ng online Yun na nga, communication, na wala din doon. contact, no, kung sira din ng infrastructures nila sa sa internet. Pero meron namang iba diyan na 'di ba, satellite controlled na driven na internets, no. Pero anyway, yun nga, may mga naman experts sa universities, sa pagkakaalam ko, na gumagawa ng psychological first aid na tinatawag. Professor, I'll be asking you this question in your capacity as an educational psychology specialist. Yung mga hybrid learning po ngayon, sa tingin po ba mas makatutulong po yun sa mga bata ngayon na preoccupied sila if bibigyan natin sila ng activities to do? Do you think that will help them to overcome their trauma? Lalo na nasisimulan natin dun sa sitwasyon, no? So maganda nga pag bumalik ng paaralan, unahin muna natin yung intindihin natin, pag-aralan natin kung ano yung nangyari, 'di ba? The science of it, the psychology of it, 'di ba? Na normal lang nararamdaman ninyo, na pare-pareho tayong natakot, yung mga gano'n na mga bagay. Magandang merong gano'n, no? Sa Philippines, meron kasi kaming project ngayon na nag-aano kami, no, na tumutulong kami sa internet connectivity, no, ng mga bata para nga sa social and emotional learning. So, nung ko na-realize na grabe pala ang talagang ang daming schools na wala pang internet connectivity. Kung sa ibang bansa, 'di ba, ang problema ay tanggalin ang connectivity dahil nasusobrahan, tayo naman ay kinukulang. Wala silang devices, wala silang access sa internet na halimbawa yung sa mga panahon na ganito, no, na kailangan nila ng kausap, makakatulong din sana ang internet connectivity, no? Lalo na at yun nga, no, parang syempre kung nandun ka sa situation, ang gulo-gulo kasi ng pakiramdam doon. Kaya kung alam yan, no, personally, naging victim naman kami ng Ondoy noon, no. So talaga kung iba, na parang nawala kami sa mundo, all of a sudden ang focus namin ay doon lamang sa sitwasyon namin na kailangan naming ayusin. Okay. Prof, bago ko namin kayo bitawan, ididikit ko na rin itong issue, no? Dahil itong nangyari sa dalawang Ateneo students na nalunod. Di ba, syempre kayo, convener din kayo ng movement for safe, equitable, quality, and relevant education. Although ito ay mga atleta, pero it has something to do with team building activity, yung mga field trip nga, sinasabi nila, bootcamp, whatever it is. Talaga ho bang dapat ho ba, meron, nakikita kayo, nasisilip kayo ng negligence on the part of the school na kung sakali man, aksidente man yun, meron bang negligence on the part of the school or mga coaches? Oo, medyo nakakalungkot ang pangyayaring ito, no? Sayang yung dalawang buhay, no? Yung isa medyo nakakaiyak nga, 'di ba? Kasi parang napaka-promising sana ng future ng mga batang ito, no? At magsisimula pa lamang sila, kakadating pa lang ng Metro Manila nung isa, no? So ang nakakalungkot kasi safety first, no? So, hindi ko kina-question yung kung kailangan ng military training kasi pampalakas din naman talaga yun sa kanila. Pero kasi sa mga nababasa ko, nagkaroon naman ng warning 'di ba? Parang sinabihan daw sila na hindi safe ang tubig ganon, no? Dahil nagkaroon ng earthquake or whatsoever. Basta tapos diba habagat season na natin ngayon. So hindi safe, pero dahil may risk, malaki risk, 'di ba? Parang gano'n. mas malaki yung risk. Risky na nga yun to begin with, 'di ba? Alam nila na risky na yun, pero parang naging sobrang confident na dahil ginagawa na nila yun, yung activity na yun for years, no? Ang nakakalungkot doon ay yung safety nga, no, na sa akin personally, parang may negligence na level dahil dun sa part na
sinabihan na sila na safety first, hindi, na delikado ang tubig, Oo. tinuloy pa rin, tapos lumayo sila, di ba? Oo. Ang kailangan din kasi pag ganun, nakipag-coordinate nga sila, no? Nalaman ko na nakipag-coordinate sila nung kailangan na nila ng first Prof, aid na dumating oo. naman after 6 minutes. Prof, Pero, balikan ka lang yeah. namin ha. Sorry ha, dahil meron lang tayo papasok na flash report. DZMM Radyo Patrol Flash Reports. Walang tayo ng flash report kay Nico Bagsik. Nico? Nagkagulo ang hanay ng mga rallyista sa pagitan ng mga pulis na nakabarikada dito sa bahagi ng Bacobo Street at kanto ng Calao Street sa Maynila. Itong mga rallyista na ito, no, ay nagtatangka sana silang pumunta at lumapit sa may US Embassy. At ganito nga nila nais i-celebrate ang araw ng kalayaan ngayong June 12, pero nagtagumpay silang tanggalin yung barbed wire na barikada ng pulis dito, pero yung mga hanay ng pulis hindi nila masira-sira sa mga oras na ito, no? Kaya naman magpahanggang ngayon ay nandito pa rin sa kanto ng Calao at Bacobo Street itong mga rallyista. Ang tabayanan pa ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Maraming salamat, Nico Bagsik. Ingat ka dyan. Ingat, Nico. DZMM Radyo Patrol Flash Reports. Balikan natin si Prof. Olegario. Prof, are you still there? Sorry. Nagkakagulo na sa ibang It's mga okay. lugar sa Maynila. Siyempre may relasyon dito sa mga estudyante. Ito inaasahan natin na baka nga magkagulo. Yun na nga, may konting kumusyon na dyan nangyayari sa may Calao area. So, binabanggit ninyo kanina, yung nangyari ho dun sa dalawang lunod na estudyante ng Ateneo, merong form of negligence on the part of the school. Tama ba, Prof? Oo, syempre kailangan magkaroon ng investigasyon dito, no? Hindi pa natin alam ang nangyayari, pero ito ay batay lamang sa mga nakikita ko, no, sa mga interviews, sa mga nababasa ko, no. So, parang may kakulangan, no. Nakakalungkot kasi buhay ang nawala, no. So, bilang mga guro, 'di ba, parang tayo yung second parent. Ang sinabi pa ng mother ni ni Rene, 'di ba? Rene, na Materbonia. hindi nga raw alam na nasa beach sila, no? So ibig sabihin, hindi man lang na-inform yung mga magulang, 'di ba, parang kaka-graduate lang ng batang ito, tapos kakabiyahe lang papunta ng Metro Manila, tapos nasabak doon, no? Again, wala akong pakialam kung military training yan, pampalakas yan, no? Pero 'di ba, may mga safer beaches naman. Pero Prof, So, dapat naging extra careful na hindi na lang sana sa mga yung may mga strong na rip current, no? Tulad ng diyan sa Baleares, Aurora. okay, pero kung sakali, dahil yun ang isa pang issue kung merong waiver, di ba normally may mga waiver na pinipirmahan ng magulang or ang estudyante, if ever na pinapadala sa bootcamp, just in case, kung ito ay may waiver, it doesn't escape pa rin ang liability ho ng eskwela? Ibig sabihin? Hindi ako lawyer, no, pero naniniwala ko na hindi dapat enough yung waiver, no? Kasi kahit may waiver pa yan na alam nila yung risk, no? Hindi naman kailangan alam pa rin nung nag-organize, no, na teka muna, no, may rip current diyan, 'di ba? In the first place, alam natin ng inaral kong rip current, no, pero dapat dahil alam mo na ang sitwasyon doon ay hindi safe, dapat man lang alam ng mga magpa-participate, no, marunong sila lumangoy. Narinig ko kasi na merong case na muntik na rin nalunod dati dun sa same na group na yon, no. So hindi kasi siya marunong lumangoy, no. So marunong ba lumangoy, no? Pangalawa, so dapat marunong lumangoy dahil ganun yung risk na meron. Pangalawa, marunong silang lumangoy na merong rip current. So obviously, sabi nga, 'di ba, magaling naman lumangoy itong si Rene. Kinaya nga raw yung Agusan na river, no? Pero yun nga, obviously, hindi na alam ko anong gagawin, or hindi, sana nga, no, sabi ko nga, bakit yung CCTV na pinapakita ay yung plus part lang, nung hindi na siya nabigyan agad, nagkaka rin ako, no, na hindi siya nabigyan agad ng CPR. Di ba, ang dapat una doon, dapat nakuha mo,
parang inassume na nila napatay niya agad, Parang di ba? wala Na ng pwede buhay naman eh. is- Yung video, parang wala ng buhay. Binubuhat na siya. Oo, eh, pero di ba Oo. pwedeng hindi natin alam, pwede pang ma-CPR yan, pero bakit hindi immediate yung CPR? Okay. So marunong ba silang mag-CPR? Oo. Di ba? Tapos Yeah. pangalawa, bakit walang video nung bago? Kasi dun sa story ng mga past na athletes, no, yung nag-undergo din ng May similar documentation? training. Oh, may Oo, documentation. tumatakbo daw sila from land to water. Baka nung time na to may relay daw, no? Okay. So baka yung time na to, 'di ba apat ang nalunod, nasagip yung dalawa. Baka yung apat na yon ang pumunta sa malayo na lugar, no? So hindi na natin alam yon kasi nga kulang pa sa anyway, impormasyon at yun nga Okay. kailangan mag-investigate talaga muna sila. Okay, Prof, nako, kapos na ho tayo sa oras, pero maraming salamat ho, yung mga binahagi ninyong impormasyon. Thank you ho. Thank you po, ma'am. Okay, thank you then. Okay, si Professor Liza Marie Olegario, College of Education, University of the Philippines, convener ng Movement for Safe, Equitable, Quality, and Relevant Education, at isa ho siyang psychology specialist. Okay, yan ho, naging programa ng Bali Tapatan. Ako po si Danny Buenafe, kasama si... Liza Aquino, maraming salamat po, partner, senyoras. Thank you, kapamilya. Mamaya po ulit, magkita-kita tayo 1 p.m. Hello, attorney. Okay, susunod na ho, kabayan. Magkita ulit tayo. Bye-bye. See you next week.